Sa isang mundo kung saan ang mga potion ang nagsisilbing susi sa pagiging Diyos, isang lalaki ang bigla na lang nagising sa isang kakaibang silid, litong-lito, hingal na hingal, at may hawak na sandata. Wala siyang ideya kung nasaan siya, o kung kaninong katawan ang kinabibilangan niya ngayon. Nang tawagin siyang Klein, doon niya napagtanto na may mali, at hindi lang basta mali, kundi isang bagay na lubhang kakatakot. Nagsimula lang ito sa isang bangungot, pero tila mas masahol pa ang realidad. Sa mundo ng mga Beyonders, nakakamit ng mga tao ang pambihirang kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-inom ng mga potion na nagtutulak sa kanila sa isa sa 22 landas patungo sa pagiging Diyos. Ang bawat landas ay nagsisimula sa sequence siyam, at habang bumababa ang bilang ng sequence, lalo ring lumalakas ang kapangyarihan. Ang mga nakakamit ng pinakamababang sequence ay nagiging halos Diyos sa tinatawag na Path to Divinity. Noong ika-9 ng Setyembre, taong 1349 sa 5th Epoch, nasaksihan ng isang simbahan na nabalot ng dugo. Ngunit nagsimula ang lahat noong ika-28 ng Hunyo ng parehong taon, sa isang panaginip kung saan ang isang lalaki ay nahuhulog mula sa eroplano, habang sinusubukang pasukin ng malagkit na mga galami ang kanyang isipan. Sumabog ang kanyang katawan sa gitna ng ere, habang ang mga galami ay patuloy na lumalaki at inaabot na pati ang kanyang kaluluwa. Doon siya nagising, basang-basa ng pawis, sa isang maruming silid na may mga bakas ng dugo, at may baril sa tabi ng kanyang kamay. Sobrang sakit ng kanyang ulo na inakala niyang baka inatake siya sa utak o namatay sa labis na pagod. Habang pilit niyang inuunawa ang nangyayari, may kamay na dumapo sa kanyang balikat at tinawag siyang Klein. Pero hindi niya alam kung sino si Klein, hindi niya kilala ang boses, at lalong hindi niya kilala ang katawan na kinalalagyan niya. Nang sumulyap siya sa salamin, isang hindi pamilyar na mukha ang bumungad sa kanya, doon siya natauhan, nag-transmigrate siya. Samantala, sa ibang lugar, pumasok ang mga pulis sa isang bahay at nadatnan ang bangkay ng dalawang lalaki, sina Welch at Nia, kapwa mga nagtapos ng kasaysayan mula sa Coy University. Inisip ng isang opisyal na baka nagpatiwakal ang dalawa, pero may mas madilim na puwersang maaaring sangkot, isang itim na propesya na nagkatotoo, o isang beyonder na sinakripisyo upang gisingin ang isang masamang nilalang. Nakakita ng litrato ang kapitan at nagtanong kung sino ang lalaki roon. Ipinaliwanag ng isang tauhan na iyon ay si Klein Moretti, kaklase ng dalawang nasawi. Patay na ang kanyang mga magulang, at nakatira siya kasama ang kanyang mga kapatid. Isa siyang mamamayan ng Tingen, sa Awa County ng Lone Kingdom, na matatagpuan sa Northern Continent. Isa ring nagtapos sa kursong kasaysayan, si Klein Moretti ay bihasa sa sinaunang wika ng Fact at Hermes. Sa isang personal na journal entry na may petsang ika-29 ng Mayo, isinulat ni Klein na dumalaw sa kanya si Welch at nagpakitang may natagpuan siyang sinaunang kwaderno. Noon lamang ika-20 ng Hunyo nila tuluyang na-decode ang unang pahina at nadiskubring ito ay mula pa sa 4th Epoch. Ayon sa tala, ito ay isinulat ng isang miyembro ng Antigones family. Sa mga sumunod na araw, pinag-aralan ni Klein ang mga sanggunian ukol sa Dark Empire, Tudor Empire, at sa kabundukang Hornaces Mountain Range, ngunit nakapagtatakang walang entry para sa ika-27 ng Hunyo. Ayon sa kwento, ang kwaderno mismo ang lumipat ng pahina at nag-highlight ng isang nakakatakot na parirala sa Hermes, "All will die, including me." Hanggang ngayon, hindi maintindihan ng mga investigador kung bakit isinulat ni Klein ang ganoong bagay. Sa parehong araw na iyon, matapos basahin ang nakakatindig balahibong linyang iyon, narinig ni Klein ang isang boses ng babae na tinatawag siya mula sa likod ng pinto. Mabilis niyang itinago ang kwaderno bago pa makapasok ang babae, pero hindi na niya naitabi ang baril sa mesa. Inilagay niya ito sa likod ng kanyang katawan, sakto sa oras na bumukas ang pinto. Ang dalaga ay si Melissa Moretti, ang nakababatang kapatid ni Klein at isang estudyante sa Backland University. Nang lumingon si Melissa saglit, agad na itapon ni Klein ang baril sa loob ng drawer, pero narinig ito ng kapatid at nagtanong kung ano ang tunog. Walang patumpik-tumpik, sinabi ni Klein na nasira na naman ang kanyang pocket watch. Matapos ayusin iyon, inabot ito ni Melissa sa kanya na parang tinutokso siya bilang isang tanga, bago siya iniwang mag-isa muli sa silid. Nilinis ni Klein ang dugo sa ibabaw ng lampara at napansin niyang unti-unti nang naghihilom ang kanyang sugat, marahil ay isa ito sa mga benepisyo ng transmigrasyon.
Sa mga palatandaan na kanyang napansin, mukhang binaril ni Klein ang sarili, o kaya'y may nagplano para magmukhang ganoon. Malabo pa rin ang kanyang alaala, ng mga puwang at tanong, ngunit malinaw sa kanya na ang lumang kwaderno ang susi sa lahat. Tungkol naman sa transmigrasyon, para sa malas niyang ito, pakiramdam niya ay normal lang ito. At habang pinag-iisipan niya ang lahat, naalala niyang isinagawa niya ang isang ritual of fortune enhancement, isang seremonyang pandagdag swerte. Habang nag-iisip, biglang bumalik si Melissa at nabangga ang ulo sa kama sa itaas. Inabot nito sa kanya ang isang platong may hiniwang pagkain at sinabing bumili siya ng tinapay, karne ng tupa, at gisantes. Papasok na raw ito sa paaralan, dahil nagsusumikap si Klein na makahanap ng trabaho, ipinangako ni Melissa na magluluto siya ng espesyal na pagkain para sa kanya. Pagkaalis ni Melissa, tahimik na nagluksa si Klein Moretti sa posibilidad na baka hindi na niya muling makita ang kapatid. Kinuha niya ang baril at naghanda upang muling isagawa ang fortune ritual, umaasang makabalik sa kanyang orihinal na katawan, sana bago pa maghapunan. Sa palengke, bumili siya ng rye bread kay Ginang Smyrn at nasalubong ang isang kakilala sa kalsada. Nagbatian sila ng magalang ukol sa pagtatapos, trabaho, at ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Ito ang lungsod ng Tingen, sa Kingdom of Loen. Habang naglalakad sa Iron Cross Street, napansin ni Klein na ang buwan ay katulad pa rin ng sa kanyang orihinal na mundo. Malapit sa simbahan sa gitna ng plaza, may ilang kalalakihan na naglalaro ng Landlord's Game, isang larong umiiral rin sa dating universo ni Klein. Halos isang siglo na ang nakalipas ng likhain ito ni Emperor Rosel Gustav ng Inns Zangwill, kasama ng Tarot Reading, Steamship, at pati ang Spring Festival. Sa totoo lang, tila si Rosel ay isang transmigrator rin, base sa dami ng iniambag niyang makabago sa kanilang mundo. Habang nalulubog sa kanyang sariling pag-iisip, biglang nilapitan si Klein ng isang clown na nag-abot sa kanya ng flyer para sa isang palabas ng circo sa ganap na alas 7 ng gabi. Dahil nakaramdam ng kakaiba, agad siyang umalis sa lugar. Makalipas ang ilang sandali, nakarating siya sa isang tent kung saan may isang babaeng nakatalukbong at nakatingin sa crystal ball. Inanyayahan siya nitong humingi ng patnubay para sa kanyang hinaharap. Sa labas, napadaan ang isang lalaking nagngangalang Jenkins, ngunit biglang bumalik nang may mapansing isang taong may suot na sombrero. Samantala sa loob ng tent, nanatiling alerto si Klein, parang may mata na patuloy na nakamasid sa kanya. Ipinatong ng fortune teller ang mga tarot card sa mesa at inanyayahan siyang subukan ang kanyang kapalaran, libre. Napagpasyahan ni Klein na tuklasin ang ukol sa kanyang nakaraan, kasalukuyan, at kinabukasan. Pinapre-shuffle siya ng babae ng cards at pinaisip ng tahimik ng mga tanong. Tumango si Klein, sabay sabing handa na siya, agad na pumili ang babae ng 3 card bilang representasyon ng kanyang past, present, at future. Unang pinili ni Klein ang card para sa kasalukuyan. Nang ito ay ibinaliktad, lumitaw ang The Fool, kilala niya ito ang card na may bilang na 0 sa tarot deck, sumisimbolo ng bawat uri ng panibagong simula. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng malalim, isang babae ang biglang ramaga sa papasok sa tent, galit na galit. Inakusahan ng babae ang Sir na ninakaw ang kanyang pwesto, tinawag itong isang ordinaryong beast tamer na nagkukunwaring kayang makita ang hinaharap. Kasunod niya, isang lalaki rin ang pumasok sa tent. Ngunit nang makita ni Klein Moretti kung sino iyon, agad siyang tumakas nang hindi napapansin. Pagbalik niya sa bahay, hawak-hawak niya ang ilang papel tungkol sa Celestial Dignitary, umaasa siyang makakabalik sa kanyang orihinal na mundo sa pamamagitan ng swerte, o muling transmigration. Upang subukan ito, inilagay niya ang 4 na pagkaing binili, tinapay, karne ng tupa, gisantes, at hiniwang pagkain, sa 4 na sulok ng silid. Tumayo siya sa gitna, gumawa ng isang espesyal na hand gesture, at paulit-ulit na inusal ang pangalan ng Celestial Dignitary. Habang ginagawa niya ito, nagsimulang umikot at lumutang ang mga papel sa paligid ng silid. Sa labas, isang karwaheng gamit ng awa pulis ang dumaan sa kalsada. Nang humupa ang hangin, inakala ni Klein na walang nangyari, ngunit bigla siyang tinamaan ng matinding sakit ng ulo na parang pinukpok ng martilyo. Nang inag ang kanyang katawan at may kakaibang enerhiya na kumalat sa kanyang balat na parang apoy. Unti-unting naglaho ang sulat sa mga papel, hanggang sa may isang pulang bato ang nabasag,
na tila humigop kay Klein patungo sa isa na namang kakaibang mundo. Doon, sumabog ang pula at bughaw na enerhiya, bumalat sa kanyang katawan na parang kadena ng kapangyarihan. Sa harap ng isang salaming kulay dugo, isang babaeng mula sa Hall family ang tila nagsasagawa ng isang ritual ng awakening. Samantala, sa gitna ng isang umuyulang dagat, isang lalaki ang hawak ang isang garapong may kumikislap na bughaw na mga bato, na dumarami sa loob nito. Ang pulang enerhiya ay nagkatawang tao sa anyo ng babae, na tila nalilito at tinitingnan ng kanyang paligid. Sa harap niya, ang bughaw na enerhiya naman ay naging anyo ng lalaking mula sa galit na dagat. At sa gitna nilang dalawa, lumulutang si Klein, ngayon ay tila nasa isang posisyon ng kapangyarihan. Tumingala ang babae at tinanong siya kung nasaan sila, sabay tawag sa kanya ng, "My Lord." Doon unti-unting napagtanto ni Klein na baka siya nga ang nakasummon sa dalawa. Nagtaka ang babae kung siya ba ang master ng Divine Realm, pero si Klein ay walang kaalam-alam na siya ay nasa isang banal na lugar. Wala pa nga siyang nakikitang shrine sa paligid, ngunit bigla, na tila tumugon sa kanyang mga salita, isang sanctuary ang lumitaw mula sa lupa, mga guhong unti-unting nabuo muli, piraso bawat piraso, hanggang sa muling mabuo ang buong estruktura. Nagulat si Klein Moretti nang masaksihan kung paano ipinapatupad ang batas sa mundong ito, sa pamamagitan ng manifestation at decree, na agad nagpaisip sa kanya kung maaari niyang gamitin ang Grey Fog upang ihak ang sistemang ito. Dahil sa bugso ng damdamin, itinaas niya ang kanyang kamay, at nang may reaksyong lumaganap sa paligid, napatunayan niyang tama ang kanyang hinala. Tinanong siya ng lalaking nasummon kung nasaan siya at kung sino talaga si Klein. Napaisip si Klein ng malalim, siya ba si Mingru, ang orihinal niyang pagkatao sa kanyang dating mundo, o si Klein, ang taong katawan na ngayoy kanyang ginagalawan. Sino man siya, naupo siya sa trono at tahimik na naghayag, "Call me the Fool." Nais malaman ng lalaki kung ano ang balak ng tinatawag na Fool. Simple lang ang sagot ni Klein, "Just an experiment," at wala na siyang idinagdag pa. Tinanong naman ng babae kung tapos na ba ang eksperimento at kung maaari na silang makauwi. Sagot ng Fool, maaari silang makabalik sa kanilang mundo, basta't magbigay sila ng official request. Samantala, na parang nahati sa dalawa ang kanyang pagkatao, may isa pang bersyon ni Klein na lumalakad sa tabi ng dalawang nasummon. Napansin niyang ang babae ay may inosenteng tinig na parang isang batang dalaga, habang ang lalaki ay kalmado at mapagmatsyag ang pananalita. Nakaupo sa mesa, ngumiti ang babae, halatang tuwang-tuwa sa lahat ng nangyayari, eksaktong klase ng misteryong supernatural na matagal na niyang pinapangarap. Sa pananabik, tinanong niya kung ano ang dapat gawin upang maging isang Beyonder. Ngunit hindi pa naririnig ni Klein ang salitang iyon, kaya siya'y napatigil at nabilaukan sa sagot. Upang hindi magmukhang mangmang, iminungkahi niyang itanong ito sa Ginoong kasama nila. Sa masusing pagmamasid, inisip ni Klein na ang dalaga marahil ay isang noble mula sa Loan. Samantala, iniisip ng lalaking nasummon kung paano siya nadala ng Fool gayong siya ay nakatira sa kabila ng Sonya Sea, sa napakalayong dako. Sa kahilingan ng Fool, ipinaliwanag ng lalaki na upang maging isang Beyonder, kailangan niyang sumapi sa Church of the Evernight Goddess, Lord of Storms, o alinman sa mga pangunahing simbahan. Bagaman kakaunti lamang ang nagiging tunay na Beyonders, totoo silang umiiral at palaging nakikipaglaban sa puwersa ng kadiliman. Sinabi ng babae na ayaw niyang mawala ang kanyang kalayaan, kaya't iminungkahi ng lalaki na humingi siya ng tulong sa royal family o sa nobility. Ngunit dahil nais pa rin ng babae ng ibang opsyon, naalala ng lalaki na mayroon siyang dalawang sequence 9 potions, ang isa ay tinatawag na Sailor, at ang isa ay Listener. Habang ipinapaliwanag niya ang epekto ng mga potion, napagtanto ni Klein na bawat isa sa mga ito ay nagbibigay ng kakaibang kapangyarihang supernatural na nauugnay sa iba't ibang uri ng attributes. At dahil ang sequence ay tumutukoy sa antas ng kasanayan, napaisip si Klein Moretti na baka ang kanyang Grey Fog at ang mismong transmigration niya ay bahagi rin ng isang uri ng kapangyarihang taglay ng isang Beyonder. Sa sandaling iyon, lumingon ang dalagang si Audrey Hall kay Klein, ang tinatawag na Fool, at sinabi niyang nakipagkasundoan na siya sa Ginoo at nais niyang si Klein ang magsilbing saksi sa kanilang pact. Pumayag naman si Klein, masiglang nagtanong si Audrey kung maaari bang magkaroon pa ng mga pagpupulong na tulad nito. Bagamat litong-lito si Klein sa ibig niyang sabihin,
Ipinaliwanag ng lalaki mula sa kabilang panig ng Sonya C., the fool has powers beyond imagination, pero kami ng dalaga ay maaaring mag-asikaso ng mas simpleng bagay na ayaw harapin ng master. Napaisip si Klein, maaaring mailantad ang kanyang mga lihim kung madalas silang magkikita, ngunit ang pananatili ng koneksyon sa mahiwagang mundong ito ay maaaring magpataas din ng tsansa niyang makauwi. At para mangyari ito, kailangan niyang harapin ang takot sa hindi kilala. Kaya't nagdeklara si Klein bilang fool, magkakaroon ng pagpupulong tuwing Lunes, alas 3 ng hapon, hanggat mananatiling discreet ang mga kalahok. Mungkahi ni Audrey, kung hindi nila pwedeng gamitin ang tunay nilang pangalan, kailangan nilang magkaroon ng mga codename. Nagustuhan ito ng fool, ngunit bigla, isang imahe ng taong kumakatok sa pinto ang pumasok sa isipan ni Klein, sinundan ng nakakakilabot na bisyon ng sarili niyang patay na katawan. Para kay Audrey, dahil lumitaw si Klein bilang isang nilalang mula sa tarot card, pinili niyang ang codename niya ay Justice. Ang lalaki naman ay nagpas siyang tawagin ang sarili na The Hangman. Ngunit sa bawat salitang binibigkas, lalong sama-sama ang pakiramdam ni Klein, ang mga anyo sa harapan niya ay biglang nagiging baluktot, baliw, at imposible ang pagkakaayos. Hindi na niya kinaya, kaya agad niyang tinapos ang pagpupulong. Sa iglap ng kanyang desisyon, naglaho ang dalawang na-summon kasabay ng kanilang energy chains, at ang fool, kasama ng kanyang trono, ay naglaho na parang alikabok na tinangay ng hangin. Ilang sandali lang, ang hangman ay nagising na muli sa kanyang barko, at nakita niyang basag na ang garapong may bughaw na bato. Si Audrey naman ay tumambad sa kanya ang isang sirang salamin. At si Klein, nagbalik sa tahanang pansamantala niyang kinabibilangan. Makalipas ang ilang oras, ginaising siya ng tunog ng pulis na kumakatok sa pinto. Agad niyang itinago ang notebook na may dugo at ang kanyang baril. Sumilip siya sa butas ng susian at nakita ang isang inspektor sa kabila, halatang may ngipin, hawak-hawak ang isang aklat. Saglit na inayos ni Klein Moretti ang kanyang buhok bago tuluyang binuksan ang pinto. Doon niya nakilala ang lalaking nasa labas, ang parehong taong nakita niyang sumusunod sa kanya sa plaza. Ipinakilala nitong sarili bilang si Leonard Mitchell, isang miyembro ng AWA Police, ngunit giit niya, hindi niya tinatakot si Klein kundi pinoprotektahan lamang. Hindi na naghintay pa ng pahintulot, pumasok agad si Leonard, habang ang isa pang opisyal na si Don Smith ay sinubukang pakalmayin si Klein sa pagsasabing isa lamang itong routine investigation. Nagtanong si Klein kung totoong sina Nia at Welch ay nagpakamatay. Ayon sa investigador, oo, mukhang ganoon nga, pero sa isip ni Klein, pinaniniwalaan niyang sila ay naposes, bagaman pinili niyang huwag na lang itong sabihin. Habang iniikot ni Leonard ang silid, natagpuan niya ang dugong notebook at binasa ang nakasulat, "Everyone will die, including me." Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin nito, pinanatili ni Klein ang kanyang katahimikan, nagkunwaring nag-iisip, at saka sinabi na hindi niya na maalala. Ipinagpatuloy ni Don ang pagsasabi na may ebidensyang bumisita si Klein sa bahay ni Mr. McGovern sa 27th Street, isang bagay na ni si Klein ay hindi niya rin alam. Ipinaliwanag niya na ang tanging paraan upang malaman niya ang kanyang mga nagawa ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng sarili niyang journal, kahit pa hindi ito paniwalaan ng mga inspektor. Hindi ito pinansin ni Don at sinabing nawawala ang revolver ni McGovern at malamang ay nasa bahay ni Klein. Walang pag-aatubili, inamin ni Klein na nasa loob ng stove ito. Ikinwento niya na kagabi, nagising siyang nakaupo sa mesa, tila nabigong kalabitin ang gatilyo. Mula noon, nagsimulang maglaho ang kanyang alaala, naniniwala si Don na nagsasabi ng totoo si Klein, pero hindi iyon mahalaga. Kailangang sumailalim pa rin siya sa isang psychic evaluation upang mabawi ang kanyang mga nawalang alaala. Isang medium ang sisisid sa kanyang nakaraang karanasan, maging sa Earth. Gayunpaman, sabi ni Leonard, maswerte pa rin si Klein na buhay pa. Karaniwan, ang mga taong nasasangkot sa ganitong mga pangyayari ay hindi na nakaliligtas. Matapos ang inspection, sinamahan si Klein palabas ng bahay papunta sa psychic test, habang kinakabahan siya na baka matuklasan nila na isa siyang transmigrator. Sa gitna ng pag-aalala, biglang nabaling ang atensyon niya sa isang lalaki na sumisigaw sa isang batang araw-araw raw ay nagnanakaw ng pagkain mula sa kanya. Tumakbo ang bata at dumaan sa harap ng mga opisyal, ngunit nasalo siya ni Don at ibinalik sa galit na panadero. Nagpupumiglas ang bata at sinipa ang poste ng malapit na tolda.
Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Klein Moretti ang kanyang pagkakataon, at agad siyang tumakbo. Hindi na lumingon pa, tinahak niya ang makikitid na eskinita ng Tingen, hingal na hingal, tago sa anino ng lungsod. Tipikal nga naman ng kanyang kapalaran, isang bintana sa itaas ni Klein Moretti ang biglang bumukas at may nagbuhos ng isang timba ng tubig. Ngunit may kakaibang nangyari, ang tubig ay huminto sa ere, tila nagyelo sa gitna ng hangin. Doon napagtanto ni Klein na ang oras at espasyo ay pansamantalang nahinto. Nang magsimulang lumutang ang mga bagay sa paligid, sigurado siyang may malapit na beyonder. Bigla ring nagbukas ang mga bintana sa paligid na parang nilalamon ng isang bagyo ang buong lungsod. Sa takot, tumakbo si Klein, pilit na iniiwasan ang kaguluhan. Ngunit maging ang lupa ay tila umangat at naging parang pader na humahabol sa kanya. Sa matinding swerte, nailigin niya ang mga sagabal na sanay pumatay sa kanya, hanggang sa makita niya ang isang carriage taxi. Agad siyang sumakay at sinabing ihatid siya sa port. Agad namang umarangkada ang karwahe, pakiramdam ni Klein, wala nang humahabol, na baka naiwan na sa mga eskinita ang kabaliwan. O baka isang bangungot lang ang lahat, nang maramdaman niyang mas ligtas na siya, sinabi niya sa kotsero na huminto, ngunit hindi siya pinansin nito at biglang lumihis ng ruta papunta sa bahay ni Welch. Nang malaglag ang suot nitong beret, doon niya nakita, si Inspector Dan Smith pala ang nagmamaneho. Sa susunod na tagpo, nagising si Klein mula sa panaginip, nasa bahay na naman. Bumukas ang pinto at sa dulo ng pasilyo, may lalaking nakatayo, nakalongkot at walang imik habang lumalapit. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Don Smith, isang night watcher. Hinala ni Klein, si Don ang manipulator ng kanyang panaginip. Ayon kay Don, sa gabi, mas malakas ang kanilang kapangyarihan kaysa inaakala ng karamihan, at pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagwasak sa lahat ng nasa paligid. Inaangat si Klein gamit ang mga guho ng sarili niyang tahanan. Mula sa kanyang likuran, isang babae ang biglang lumitaw, may nagliliwanag na mga mata, at kalmado niyang sinabi, "Relax ka lang." Mabilis at banayad lang ito, dagdag pa ni Don, walang dapat ipag-alala dahil mas gusto raw ng babae ang bangkay kaysa sa buhay na lalaki. Sunod-sunod na eksenang parang pira-pirasong alaala ang sumunod, nagpapahiwatig ng paglipas ng oras. Sa bandang huli, nakita ni Klein ang isang masayang larawan ng kanyang mga magulang. Sabi ng babae, na bahagyang nakatago pa rin ang itsura, kayang burahin ang mababaw na alaala, ngunit sa ilalim ng karagatan ng isipan, may mga alingongaw pa rin na maaaring manatili. Batay sa mga imahe, napagtanto ni Klein na siya ay nasa loob ng sarili niyang isipan. At marahil, baka hindi nakikita ng mahiwagang babae ang kanyang mga tunay na lihim. Sa loob ng kanyang isipan, iniisip niyang ang lahat ng ito, ang panaginip, ang gulo, ang kapangyarihan, ay may kaugnayan sa Grey Fog. Bigla na lang siyang sinunggaban ng babae at galit na tinanong kung saan niya itinago ang notebook ng Antigones family. Sagot ni Klein Moretti, hindi niya alam. Sunod na tanong ng babae, ano raw ang ginawa niya noong ika-27 ng Hunyo, ang araw na namatay si Nia. Hindi siya sumagot, sa sandaling iyon, biglang lumitaw sa kanyang kamay ang revolver ni McGovern. Itinaas niya ito at itinutok sa maltong mukha ng babae, ngunit nagbago ang isip niya, itinutok na lang ito sa kanyang sariling ulo. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Klein sa ibang lugar, nagtataka kung nakapasa ba siya sa pagsubok. Sa di kalayuan, narinig niya ang mahiwagang babae na nagsabi kay Don Smith na si Klein ay nakaligtas sa pamamaril sa sarili, ngunit wala pa ring palatandaan ukol sa nawawalang alaala, gaya ni na Welch at Nia, ang kanilang kaluluwa ay tuluyang naglaho. Ayon kay Dolly Simone mula sa Church of the Evernight Goddess, ang puwersang nasa likod ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang mismong takot, at hindi pa raw siya nakaranas ng ganito kakomplikadong sitwasyon. Binalaan niya si Don Smith na maging maingat, ipinaliwanag ni Don na nawawala na ang Antigones notebook, ibig sabihin, nasa panganib pa rin si Klein, ngunit hindi nila ito kayang protektahan sa ngayon. Kaya bilang alternatibo, inalok ng Night Watcher si Klein ng isang pagpipilian, sumali sa kanila at maging isang beyonder. Kinabukasan, ayon sa utos ng pulis, nagtungo si Klein Morty sa Hound Pub upang hanapin ang isang taong nagngangalang Wright. May kaba sa kanyang dibdib, kung sasali siya sa Night Watchers, baka matuklasan nila ang kanyang lihim bilang isang transmigrator. Pero sa kabilang banda,
Baka ito rin ang perpektong paraan para makihalubilo at matutunan pa ang tungkol sa mysticism. Pagpasok niya sa pub, bumungad sa kanya ang tanawin ng mga lalaking tumataya ng pera habang isang aso ay brutal na nilalapa ang mga daga sa loob ng hawla. Sa labas ng hawla, may ilang lasing din na nag-aaway, at halatang wala ni isa man sa kanila ang mukhang tatanggap sa kanya ng maayos. Lumapit si Klein sa counter, pero pati ang bartender ay binara siya, sabay sabing, wala kaming gatas dito. Inakala ni Klein na baka siya na si Mr. Right, kaya mahina hong ipinaliwanag na hindi siya umiinom ng gatas, naghahanap siya ng mercenaries. Isang lasing ang biglang nagtawanan at sinabing, mukhang nabubuhay pa sa nakaraan tong bata. Lalo pang lumapit ang bartender at may halong pananakot na tinanong kung sino ang nagpadala sa kanya. Kalma lang na sagot ni Klein, si Don Smith, sa sandaling iyon, napatingin si Wright sa paligid, saka sinenyasan si Klein na sumunod sa kanya sa pintuang nasa likod. Hindi na malaya ni Klein na papasok na pala siya sa isang nakatagong elevator. Pagkababa, tumambad sa kanya ang isang napakalinis at maayos na silid, na malayong malayo sa gulo ng bar sa itaas, at sa dingding ay nakasulat ang Blackthorn Security Company. Sa likod ng counter ay natutulog ang receptionist na si Roseanne Adelaide. Nahihiyang ginaisang siya ni Klein Moretti, at sa pagkabigla, napabulalas siya na ngayong araw daw ay inilulunsad ang bagong steam train na Soaring, pero agad din niyang napansin na hindi ito ang pakay ng binata. Nang marinig niya ang pangalan ni Klein, naalala niyang nabanggit ng kapitan na may bagong darating. Isang nakatagong lagusan ang bumukas sa likod ng counter, at mula roon ay lumitaw si Leonard Mitchell. Tahimik lang ito at walang sinabing anuman kay Klein. Habang inaakay si Klein sa loob ng pasilyo, binanggit ni Roseanne na dumami ang mga kaso ng Bay Unders nitong mga nagdaang araw. Habang bumababa sila ng hagdan, nakasalubong nila si Royally Riodine, isang napakagandang miyembro ng Night Watchers na kilala bilang isa sa mga Sleepless Ones. Sa mas malalim na bahagi ng gusali, nadaanan ni Klein ang kakaibang opisina ni Fry, ang corpse collector, isang tahimik at mailap na lalaki, pero ayon kay Roseanne, isa raw siyang mabuting tao at siya pa raw ang nagturo sa kanya kung paano mag-drawing. Sa pasilyo rin, nadaanan nila si Kenley White, isang miyembrong 6 na buwan pa lamang mula nang sumali, at palaging kinakabahan tuwing may misyon. Matapos ang maikling tour, iniwan ni Roseanne si Klein malapit sa opisina ng kapitan. Pwede sana siyang sumama sa loob, pero kahit mabait daw ito at para na ring ama sa kanya, may kakaiba pa rin kaba siyang nararamdaman tuwing kaharap ito. Sa wakas, nakarating si Klein sa isang napakalaking tarangkahan na tinatawag na Chinese Gate. Katabi nito, bumukas ang pinto ng operations room at naroon si Don Smith. Ipinasa niya kay Klein ang isang dokumento mula sa Awa Police Department Special Operations Division upang kanyang pirmahan. Ipinaliwanag din ni Don na ang Blackthorn Security ay isa lamang sa maraming cover identities ng Night Watchers. Sila rin ay konektado sa Church of the Evernight Goddess, at mula sa araw na iyon, magiging bahagi na si Klein ng grupong nag-iimbestiga ng mga supernatural incidents. Ngunit binalaan siya ng kapitan, bilang isang Night Watcher, palagi siyang haharap sa panganib ng pagkawala ng kontrol. Habang sinasabi ito, iniabot niya kay Klein ang isang kandila at inakay siya sa isa pang silid. Sa likod ng pinto, bumungad ang isang lugar na tila katedral o mausoleum, napapalibutan ng mga lapida. Nakaukit sa mga ito ang mga pangalan ng mga Night Watchers na naging pioneers ng Tinjan, mga bayani na hanggang ngayon ay iginagalang. Lahat sila ay nasawi matapos mawala sa sarili. Tahimik na inilagay ni Klein ang sindang kandila sa harap ng isa sa mga lapida, isang tahimik na panata ng pagpasok sa isang mundong puno ng dilim, panganib, at hiwaga. Pagkatapos ay tinanong siya ni Don Smith kung alam ba niya ang creation myth. Sagot ng binatang si Klein Moretti, ang Creator ay nagising mula sa chaos, lumikha ng unang sinag ng liwanag, at mula roon ay nilikha ang lahat ng bagay sa mundo. Ang isa nitong mata ay naging araw, ang isa pa ay ang Crimson Moon. Ang katawan nito ay naging lupa at mga bituin, ang buhok ay naging phoenix, at ang mga tainga ay naging mga demonic wolves. Ipinaliwanag pa ni Don, everything came from the same origin. Humans can craft potions using mystical ingredients to gain powers and follow certain paths. Naalala ni Klein ang nabanggit ni The Hanged Man tungkol sa 22 paths to godhood noong nakaraang araw.
Ipinaliwanag ni Don na ang Church of the Evernight Goddess ay may mga sequence 9 potions para sa 4 na landas, ang Sleepless Path, ang Corpse Collector na para sa depensa, ang Mystery Prior, at ang Seer para sa larangan ng mysticism. Gayunpaman, aminado si Don na wala sa mga ito ang malakas sa labanan. May isa pang opsyon, ang Path of the Druid, pero hanggang sequence 9 lang ang meron sila. Pero wala pang kailangang piliin si Klein sa ngayon. Una, kailangan muna niyang makausap si Neil sa alchemy room upang matulungan siyang pumili ng angkop na path. Habang papalayo si Klein, nanatili si Captain Dunn at nagmuni-muni, ang mga Night Watchers ay mga tagapagtanggol, pero sa totoo lang, isa rin silang grupo ng mga kaluluwang sugatan, na patuloy na nakikipaglaban sa mga banta at sa sarili nilang kabaliwan. Sa paglalakad sa mga pasilyo, napaisip si Klein na anuman ang potion na kanyang piliin, ang tunay na kailangan niya ay kaalaman tungkol sa mysticism. Para sa kanya, hindi angkop sa kanya ang Sleepless o Corpse Collector, kaya nag-aalangan siya kung pipiliin ba ang Mystery Prior o ang Seer. Nang dumating siya sa alchemy room, kumatok siya ng 3 beses bago pumasok. Walang tao sa loob, hanggang sa biglang may sumabog. Lumabas mula sa usok si Neil, umuubo ng matindi. Bago pa man makapagsalita si Klein, sinabi ng matandang lalaki na inaasahan na niya ang pagdating nito. Pero bago pa pumili ng sequence, kailangan muna niya ng tulong sa pag-aayos ng mga dokumento. Walang reklamo si Klein at tumulong mag-ayos ng ilang libro sa mga shelves. Habang nag-aayos, binanggit ni Neil na si Klein daw ay may degree sa history at marunong sa sinaunang fact at Hermes. Pinakli ni Klein na hindi naman siya ganap na fluent. Sabi ni Neil, mas mabuting magsimula sa isang bagay na may alam ka na, dahil kapag nasanay ka, kaya mo nang i-decrypt ang mga librong nawala matapos mamatay si Emperor Roselle. Karamihan sa mga journals na iyon ay matagal nang nawawala, at ang pagbawi sa 3 ito ay inabot ng napakatinding pagsisikap. Ayon pa kay Neil, ang mga simbolong likha ni Roselle ay may mga tagong kapangyarihan, at sa loob ng mahigit 150 taon, wala pang nakakatuklas ng tunay nitong kahulugan. Gayunpaman, ipinagmalaki ni Neil na na-decode niya ang ilan sa mga ito at kumbinsido siyang ito ay numerical system, ibig sabihin, diary ito. Fascinated, kinuha ni Klein ang isa sa mga dokumento at namangha ng matuklasang ito ay nakasulat sa simplified Chinese, at mismong isinulat ni Emperor Roselle Gustav. Nakasulat sa journal, 18 ng Nobyembre, talagang kahanga-hanga. Nakakita ako ng isang kawawang lalaki na naipit sa gitna ng bagyo at naligaw sa dilim. Swerte ang taong iyon, nakilala niya ako, ang pangunahing bida ng panahong ito. Ika-1 ng Enero taong 1184, isang napakagarbong salubong sa bagong taon. Nakabibighani si Lady Flora, tunay siyang nagniningning. Nabigla si Klein Moretti sa natuklasan, hindi niya inasahang ganoon ka-emosyonal si Emperor Roselle Gustav. Ngunit agad siyang tinamaan ng isang mabigat na linya mula sa isa pang bahagi ng journal, paulit-ulit ko na itong sinabi. Ang sikreto ng mga potion ay hindi lang basta sa pagmaster, kundi nasa pag-internalize. Hindi ito tungkol sa pagkamit ng kapangyarihan, kundi sa mismong pagiging kapangyarihang iyon. Ang mga pangalan ng potion ay hindi lang simboliko. Sila'y konkretong susi, ang susi sa internalization. Sa pagbabasa ng journal, napaisip si Klein kung maaaring may paraan para siyang makauwi sa kanyang orihinal na mundo. Habang nagpapatuloy siya, nakatagpo siya ng isa pang tala, nagmadali ako sa pagpili. Kung babalikan ko, mas pinili ko sana ang apprentice, ang seer, o ang marauder. Iyon ang mga pinakamainam na opsyon, napaisip si Klein kung ano ang ibig sabihin ni Roselle sa mga salitang iyon, ngunit agad siyang naistorbo nang dumating si Neil, ang matandang alchemist, at nagtanong kung anong ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Klein na sinusubukan niyang i-translate at intindihin ang diary, na naging dahilan ng mahinhin ngunit mapanuksong tawa ni Neil. Sa tingin niya, masyado pa raw bata si Klein para sa ganoong komplikadong gawain. Ngunit hindi na niya ito pinilit pa, tinanong na lang niya kung aling potion path ang nais tahakin ni Klein. Pinili ni Klein ang seer, batay sa tiwala niya sa piniling landas ng emperador. Binalaan siya ni Neil, kapag pinili mo na ito, wala nang atrasan. Ngunit buo ang loob ni Klein, kailangang sundin ang kanyang puso. Natawa si Neil, sabay sabing hindi niya inakalang pipiliin ni Klein ang landas ng seer, isang uri ng path na tanging ang mga taong may matibay at malalim na pagkatao ang tumatahak,
tulad ng ginawa niya noon. Masigla namang sinabi ni Klein na nais talaga niyang matuto pa tungkol sa mysticism. Doon naalala ni Neil ang isang sikat na kasabihan ni Emperor Rosel, "Knowledge is power." At ngayon na nakapili na si Klein, panahon na upang magsimula. Hindi na nag-aksaya ng oras ang alchemist at agad sinimulan ang paghahalo ng sangkap, 100 mililitro ng purong tubig, 13 patak ng nightshade extract, 7 dahon ng mint, 3 patak ng hemlock extract, 9 na gramo ng pinulbos na dragon herb, at sa huli, ang mga pinakaimportanteng sangkap. 10 mililitro ng crystallized squid blood, 50 gramo ng stellar water crystal, at nang pagsamasamahin ang lahat ng sangkap, tuluyan ng nabuo ang Sears Potion. Sa totoo lang, takot na takot si Klein Moretti na baka malason siya sa inuming iyon na parang gawa sa lason ng multo't halimaw. Pero binalaan siya ni Neil, kung masyado kang nag-aalala, mas kaunti ang maa-absorb mo. Kaya tumitig si Klein sa likidong may mahiwagang anyo, huminga ng malalim upang buuin ang kanyang loob, at tuluyang ininom ang potion. Sa sandaling iyon, paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan ang mga salitang, Horn Oses, Phlegria. Horn Oses, Phlegria, habang unti-unting kinain ng psychedelic na epekto ang kanyang katinoan, ipinaliwanag ni Neil na nagsimula na ang proseso, may mga kapangyarihang lumalabas mula sa kanya, at iyon ay normal. Ano man ang mangyari, kailangan ni Klein na manatiling nakafocus at maglarawan sa isip ng isang ordinaryong bagay mula sa mundong ito. Nag-concentrate si Klein at inisip ang isang top hat. Sunod, iniutos ni Neil na baguhin ang focus at mag-visualize ng isang bagay na hindi umiiral sa mundong ito. Patuloy pa rin sa konsentrasyon, naisip ni Klein ng isang bagay na nagpasabog sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Bamuka ang bitak sa lupa hanggang sa maging isang malakas na pagsabog na umalingaw hanggang sa kabilang panig ng base kung saan naroon si Leonard Mitchell. Dahil sa gulat, sumigaw si Neil sa bata na kontrolin ang kanyang spirituality at isipin ang isang bagay na banyaga sa mundong ito. Pero si Klein ay lubos nang nalulunod sa kanyang sariling universo, parang isang bangungot na sinabayan ng liwanag. Sa kanyang isipan, isang napakalaking bagay ang lumitaw mula sa ilalim ng lupa at binuhat siya paitaas, palutang sa ibabaw ng lungsod ng Tingen. Sa kalye, may ilang mamamayang nakaramdam ng kakaiba, pero wala ni isa ang nakakakita sa nangyayari. Paulit-ulit siyang pinaalalahanan ni Neil na balikan sa isipan kung paano niya na-imagine ang bagay na iyon. Sa wakas, nagtagumpay si Klein sa pagsama ng isang rocket sa kanyang imahinasyon, isang eksenang tila mula sa ibang planeta. Ang rocket ay biglang naglaho sa ere at ibinagsak si Klein mula sa napakataas na lugar. Sa kanyang pagbagsak, pinalibutan siya ng kakaibang mga bagay, lahat ay hindi likha ng mundong ito. Sa huli, bumangga siya sa harap ng isang higanteng astronaut na biglang nagpakawala ng sobrang daming mahiwagang likido mula sa loob ng helmet nito. Kasabay nito, sa loob ng alchemy room, isa-isang bumukas ang mga bote at nagsimulang sumabog ang parehong malapot na sangkap. Sa takot, agad na inutusan ni Neil si Klein na hawakan at kontrolin ang kanyang spirituality, huwag hayaang lumabas ng walang direksyon. Bawat segundo, lalo pang pinagpapawisan si Klein, at ang kanyang isipan ay lumalalim sa surreal na mga imahe, tila wala na sa realidad ang kanyang kamalayan. Bigla na lamang damilat ang mga mata ni Klein Moretti, at ang lahat sa paligid niya ay nabalot ng kadiliman. At sa iglap na iyon, kompleto na ang proseso, isa na siyang seer. Si Neil, ang matandang alchemist, ay labis na nagalak, alam niyang ang batang ito ay may kakaibang potensyal. Napansin niyang iba na ang paraan ng pagtingin ni Klein sa mundo, kaya ipinaliwanag niya na ito ay tinatawag na spiritual vision, isang kakayahang makita ang aura ng mga tao at alamin ang kanilang kalusugan sa pamamagitan ng enerhiya. Nagulat si Klein nang mapansin niyang may mga mata na lumulutang sa likod ni Neil. Ipinaliwanag ng alchemist na ito'y simbolikong representasyon mula sa isang ritual, at wala namang delikado. Sa kanyang peripheral vision, nakita ni Klein ang anino ng isang tao na bigla na lang naglaho sa manipis na hangin, kasunod ng isang matinding sakit ng ulo. Binalaan siya ni Neil, ang labis na paggamit ng spiritual vision ay maaaring ubusin ang kanyang spiritual energy, na posibleng magdulot ng hallucinations. Ayon pa kay Neil, kahit si Leonard Mitchell, matapos maging isang beyonder at uminom ng potion, ay minsang nadapa sa hagdan dahil sa isang bagay na wala namang saysay. Kaya kung gusto ni Klein na magkaroon ng kontrol sa kanyang isipan,
kailangan niyang pindutin ng 2 beses ang pagitan ng kanyang mga kilay upang i-on o eye-off ang spiritual vision. Sinubukan ito ni Klein at agad na napatunayan ang epekto. Ipinagpatuloy ni Neil ang paliwanag, ngayon ay maaari na niyang i-channel ang kanyang spirituality sa pamamagitan ng divine arts, tulad ng dowsing rods, at iba't ibang klase ng ritual na mahika. Bilang pagtatapos ng leksyon, inatasan siya ni Neil na i-check ang mga demon hunting bullets at ilang mahahalagang gamit bago umalis. Pinaalalahanan din siya na kailangan niyang isumite ang mga resibo upang ma-reimburse ni Don. Matapos makuha ang mga kakayahan ng isang seer, bumalik si Klein sa captain. Pagkakita sa kanya, muli siyang binalaan ni Don Smith, ang pagiging espesyal sa mundo ng mga Beyonders ay may kaakibat na panganib. Maaaring, sa hindi inaasahang panahon, makakita o makarinig siya ng mga bagay na hindi dapat malaman, at kapag nangyari iyon, ang pinakamabuting gawin ay huwag makialam. Sa huli, ipinaalam sa kanya ni Don na bago siya maging opisyal na Night Watcher, magsisimula muna siya bilang isang clerk, at kikita ng 3 pounds kada linggo bilang paunang 12 pounds kada buwan. Halos hindi makapaniwala si Klein, mas mataas pa ito sa kinikita ng kanyang kapatid na si Benson, na sumasahod lang ng 2 pounds hanggang 3 pounds kada linggo. Mula sa kahirapan, bigla siyang tumalon patungo sa gitnang uri. Pag-alis niya sa Hound Pub, sinunod ni Klein ang utos ng kapitan, kumuha siya ng tungkod, at ang kanyang pang-araw-araw na gawain ay mag-ikot sa paligid ng bahay ng Welsh family, upang ipaalala sa sarili kung saan maaaring itinago ang Antigone's notebook. Sa unang araw pa lamang ng kanyang tungkulin, habang siya ay naglalakad, isang karwaheng pandala ang biglang huminto sa kanyang tabi. Isang lalaki ang tumawag mula sa loob ng karwaheng huminto sa tabi ni Klein Moretti, iniimbitahan siyang sumakay. Sa ilalim ng malakas na ulan, tinanggap ni Klein ang kanyang unang opisyal na misyon, isang kasong may kinalaman sa batang si Elliot, nag-iisang anak ni Vicaroy, isang mayamang negosyante ng tabako na dinukot ng umagang iyon. Sa totoo lang, inakala ni Klein na ang trabaho niya ay limitado lang sa mga kaso tungkol sa Beyonders, pero ipinaliwanag ni Leonard Mitchell na dahil sa kanilang pagkukunwaring isang security company, kailangan din nilang hawakan ang mga kaso ng mga lumang kliyente. Gayunpaman, pinawi ni Leonard ang pag-aalala ng baguhang si Klein, dahil ayon sa kanya, mahusay ang mga seer pagdating sa paghahanap ng nawawalang tao. Ipinasa ng Night Falcon ang damit ni Elliot kay Klein at sinabing oras na para simulan ang trabaho. Kinuha ni Klein ang kanyang dowsing rods at ina-activate ang kanyang spiritual vision. Agad, nagbago ang anyo ng mundo sa kanyang paningin, ang mga kulay ay naging mas surreal, at ang paligid ay tila galing sa ibang dimensyon. Ang tungkod ng seer ay kumislap ng mapulang kidlat na pumailan lang sa langit at kumonekta sa malapot na espiritual na substansya na nakakabit sa isipan ng bata. Sa isang iglap, nakakita si Klein ng isang vision, si Elliot, kumakawala sa kamay ng isang nakatatanda at papalakad sa isang madilim na eskinita. Bumagsak ang tungkod sa lupa, at agad inutusan ni Klein ang coachman na dumiretso, lumiko sa kaliwa, at pagkatapos ay sa kanan. Sa isang partikular na hintuan, bumaba si Klein, at muli niyang ibinagsak ang tungkod, ngunit ngayon, ang dulo nito ay tumuturo sa isang bahay sa Forreston Street. Sigurado siya, nandoon ang bata. Pagpasok nila ni Leonard sa mansyon, hinayla sila ng tungkod paakyat sa ikalawang palapag at tumuro sa isang pintuan. Sa pagdungaw ni Klein, nakita niya ang 2 kidnapper na hawak-hawak si Elliot bilang bihag. Sa impormasyong ito, nangakong tatapusin ito ni Leonard sa loob lamang ng 1 minuto. Samantala, pinatay ni Klein ang kanyang spiritual vision nang magsimulang sumakit ang ulo niya. Ilang saglit pa, sumabog ang pinto, isa sa mga salarin ang bumunot ng shotgun at nagpaputok, pero inilusot lang ito ni Leonard na parang wala lang. Sa loob ng ilang segundo, ang una ay napasabog at parang basahan na itinapon sa paligid. Ang pangalawa ay nagkamaling makipagbakbakan ng mano-mano. Pinagbigyan siya ni Leonard, isang kamay lang ang ginamit niya habang nilalaro ang kalaban. Ngunit nang siya'y mabagot, isang matinding kombinasyon ng mga suntok ang binitiwan niya, isa sa sikmura, isa sa ilong, at isang malupit na tuhod sa baba. Wala pang 1 minuto, tapos agad ang laban, ang tanging gusto na lang ni Leonard ay umuwi at magpahinga. Pinalaya ni Klein si Elliot at tinanong kung sino ang mga dumukot sa kanya. Sagot ni Leonard, mga sag-apa sa sugal mula sa Hound Pub. Ngunit bago pa sila makalabas ng bahay,
napansin ni Klein ang isang espiritual na balahibo na bumaba mula sa kisame. Nang damaykit ito sa katawan ng mga kidnapper, agad itong naglaho, ngunit nagdulot ito ng kakaibang reaksyon sa katawan ng dalawa. Doon napagtanto ni Leonard, hindi ito isang simpleng kaso ng kidnapping. Mukhang nagsisimula ng maging kapana-panabik ang lahat. Bigla na lamang tumayo muli ang mga kriminal, ngunit hindi na sila tao. Ang kanilang mga katawan ay nagtwist at nagsanib, naging isang kakaiba at nakakatakot na halimaw, isang grotesque na nilalang na agad sumugod kay Night Falcon Leonard Mitchell na may nakakapanindig balahibong bangis. Sa kabila ng panganib, nanatiling kalmado si Leonard, iniwasan ang bawat atake ng halimaw nang may kasanayang parang sumasayaw. Ngunit malinaw, ang halimaw na ito ay mas mapanganib kaysa sa dalawang galit na manginginom lang. Ginamit ni Leonard ang kanyang teleportation skill upang manatiling ligtas habang naghihintay ng perpektong pagkakataon upang umatake. At nang dumating ang pagkakataon, sumalakay siya, ngunit ang halimaw ay biglang naglaho. Sa pag-aalala, binunot ni Klein Moretti ang kanyang revolver at muling inactivate ang kanyang spiritual vision. Sa kisame, nakita niya ang mga aninong kumikilos, senyales na maaaring umatake muli ang halimaw anumang oras, habang buhat pa niya si Elliot. Itinuro ng kanyang tungkod ang direksyon ng halimaw, ngunit mabilis ito, masyadong mabilis, at biglang umatake ng patago. Agad na kumilos si Klein, pumikit at nagpaputok. Napasigaw ang halimaw, natigil sa pag-atake, at nagtangkang tumakas sa pamamagitan ng pagbuka ng mga pakpak. Ngunit bago ito makalipad, hinatak ito pabalik ni Leonard Mitchell at isinama patungo sa isang ibang mundo na puno ng rosas. Habang hawak ang halimaw, nagsimula siyang magbigkas ng tila isang tula, The Threat of Fear, Crimson Hope. One truth remains, this life is brief, one thing is real, the rest all lies. When the flowers bloom, they will leave this life behind. Ipinaliwanag ni Leonard kay Klein na ang kapangyarihan ng Midnight Poet ang magpapatahimik sa halimaw, inilulubog ito sa isang malalim na pagkakatulog. Sa gitna ng lahat, nakaramdam si Klein ng isang kakaibang vision, nakita niya ang kanyang sariling naglalakad sa isang pinto. Parang hudyat ito na narito na siya noon, ngunit pinili niyang huwag itong ikwento kay Leonard. Makalipas ang ilang sandali, muling nagkita si Elliot at ang kanyang ama, at mahigpit silang nagyakapan. Samantala, sinuri ni Leonard ang halimaw at pinuri ang pagbaril ni Klein, bagamat alam mismo ni Klein na hindi iyon ang tunay niyang tinarget. May halong pagkairita, binalaan siya ni Leonard na lumayo sa halimaw upang maiwasan ang contamination. Ayon sa kanya, si Beo, ang halimaw, ay nakakuha ng potion sa kung anong paraan, at ang mga wild beyonders na tulad niya ay palaging nawawalan ng kontrol, sila ang pinakamapanganib harapin. Sa totoo lang, swerte si Klein na nakaligtas sa ganitong klase ng engkwentro. Bago sila maghiwalay, nagbigay si Leonard ng isang casual na handshake, at may aminadong pagtatapat, may kakaiba sa'yo, bata. Hindi ko alam kung ano, pero parang, may humihila sa akin palapit sa'yo. Medyo alanganin ang naging tagpo kaya napabulong si Klein Moretti ng, what the hell, man. Bago mabilis na lumabas, ngunit pagkalabas niya, agad ginamit ni Leonard Mitchell ang kanyang sariling anino upang suriin si Klein at kalaunan ay napagpasyahang wala namang kakaiba sa binata. Matapos ang kanilang misyon, masayang umuwi si Klein na may malaking ngiti sa labi, sabik na ibalita kay Melissa na may trabaho na siya. Ngunit sa kanyang pagbukas ng pinto sa apartment, nagulat siya nang makita ang isang bagong hagdanan, tila siya ay pumasok sa isang mahiwagang labyrinth. Sa dulo ng pasilyo, may umalingaw na kakaibang tunog mula sa likod ng isang pinto. Pagkabukas niya nito, tumambad sa kanya ang Antigone's family notebook, at sa isang pahina ay nakasulat ang nakakakilabot na linya, everyone will die, including me. Sa ibaba ng sulat, unti-unting nagpakita ang full card, lumalaki at lumalawak hanggang sa tuluyan nitong takpan ang buong sahig sa ilalim niya. Sa iglap na iyon, nagising si Klein sa parehong mesa tulad ng dati at napagtanto niyang ang bahay sa tapat ng pinangyarihan ng kidnapang ay posibleng naglalaman ng clue ukol sa Antigone's notebook. Sa susunod na eksena, isang lalaki ang naglalakad sa liwanag ng umaga, hinahanap ang address na 2 Daffodil Street, at nang dumating siya, nakita niyang ang nakasulat sa mailbox ay Morty. Habang inaabot ang doorbell, bumukas ang pinto at masayang sinalubong ni Klein at Melissa ang kanilang kapatid na si Benson na ngayon ay bumalik na sa kanilang piling.
Magsasama-sama na silang tatlo sa iisang bahay, kahit patuloy pa rin silang nagbabayad ng renta sa kanilang lumang apartment sa Iron Cross Street, dahil ayaw pa ring ibalik ng kuripot nilang landlord ang deposito. Sinabi ni Benson na siya na ang bahala sa taong iyon at sabay sabing, mas matalino pa ang unggoy kaysa sa kanya, na agad nilang pinagtawanan. Pagkatapos, nagtipon ng pamilya para sa tanghalian, at kahit unang beses palang magluto ni Klein, labis itong nagustuhan ni Melissa. Bilang pagbati sa bagong yugto ng buhay ni Klein, inabot ni Benson ang isang kahon na may lamang magandang kasuotan, dahil karapat-dapat lang daw na maging proud siya sa sarili sa pagkakaroon ng trabaho. Isinuot ni Klein ang bagong damit at ipinakita ito sa kanyang mga kapatid, sabay tanggap ng mainit na papuri at yakap, dahilan upang maramdaman niyang tunay siyang kabilang sa isang pamilyang parang sa panaginip. Sa ngiti ng tagumpay, nagtaas ng baso si Benson bilang pagbati sa bagong trabaho ni Klein, at si Melissa ay sumabay, ipinagdiriwang ang bago nilang tahanan. Sa huli, buong tapang at pag-asa, sinabi ni Klein, mas gaganda pa ang hinaharap natin. Sa isang madilim na eskinita, isang lalaki ang nagbebenta ng Antigones family notebook sa isang misteryosong tauhang nakasuot ng hood. Makalipas ang ilang sandali, pinagmamasdan ni Leonard Mitchell ang parehong lalaking iyon na namatay sa trono habang ang mga aninong tila buhay ay marahas na humihiwalay mula sa kanyang katawan. Sa batok ng bangkay, napansin ni Leonard ang tato ng Secret Order, at dito niya nabuo ang koneksyon. Ang lalaking ito ang nagpakalat ng notebook sa black market, kaya't makatwiran lang na ang Secret Order din ang siyang humahabol ngayon kay Klein Moretti dahil nais rin nilang makuha ang notebook. Ngayon ay malinaw na ang misyon ng Night Falcon, mahanap ang notebook bago sila maunahan. Sa kabilang banda, makalipas ang kaunting oras, pumasok si Klein sa isang silid ng bahay at nadatnan niya ang isang bangkay na nabubulok at pan ng uod para lang matakpan ang amoy nito. Inalok siya ng isang kakampi ng isang sangkap na inihinga niya, isang kakampi na nagsabing dati na rin siyang nakapunta sa lugar na ito upang ihatid ang notebook. Nandoon din si Leonard at nagkomento na hindi na nakakagulat kung bakit nawala ng kontrol si Becklon, Beo, lalo na't napakalapit niya sa notebook. Si Beo ay isang beyonder na dumukot ng isang bata, kaya tila hindi na lang ito isang simpleng pagkakataon na lahat ng ito'y nangyari lang sa tapat ng kalsada. Samantala, si Don Smith ay nakatanggap ng balita na hindi pa rin natatagpuan ang notebook at nawawala ang anak ng biktima na si Ray Bieber. Dahil dito, agad na inatasan si Klein na hanapin ang nawawalang bata. Ngunit nang gamitin niya ang kanyang mahiwagang tungkod sa pagsubaybay, bigla itong tumalikod laban sa kanya at muntik na siyang matuhog ng sarili niyang gamit. Habang hawak pa rin ang tungkod sa ere at muntik nang mapahamak, napagtanto ni Don na may isang makapangyarihang puwersa ang humadlang sa kanilang divination. Kaagad niyang itinigil ang operasyon sa araw na iyon at nangakong ipapaabot sa Sacred Cathedral upang makagamit ng ibang paraan ng imbestigasyon. Kinabukasan, sa Chinese, pinuri ng kapitan ang suot ng bag itong si Klein habang kasama niya ito sa bagong misyon. Iniabot sa kanya ang isang topaz pendulum, isang mahalagang kasangkapang nagpapalakas ng spiritual communication at divination, lubhang kapaki-pakinabang para sa kanilang layunin ngayon. Ayon kay Don, pinahintulutan na ng Sacred Cathedral ang paggamit ng isang Class 2 sealed artifact upang matunton si Bieber, at kasalukuyan na itong ipinapadala papunta sa lungsod ng Tingen. Ang mga ganitong kagamitan ay espesyal at pambihira sa mundo ng mga Beyonders. Ang ilan sa mga sealed artifacts ay may kakayahang gumawa ng himalang mahika, habang ang iba naman ay nagtataglay ng kapangyarihang lubhang mapaminsala, kaya't dapat silang ikulong ng mahigpit sa likod ng tinatawag na Chinese gates. Para sa kaalaman ng lahat, ang Class 2 na ranggo ay nangangahulugang mapanganib. Ilang sandali pa, dumating ang 3 pang miyembro upang sumama sa grupo. Ang unang dalawa ay mula sa Backland, si R. Hansen, isang sequence 7 nightmare, at si Bora, isang sequence 8 gravedigger. At ang huli ay si Daily Simone, isang sequence 7 medium na dati nang nakilala ni Klein Moretti. Binanggit ni R na delikado ang operasyong ito at tila isang kahangalan ang pagsama ng isang seer na walang kakayahang lumaban. Hindi na lang sumagot si Don Smith, ngunit napansin niyang ang dala ni R ay hindi ang artifact na inaasahan niya, kundi ang Artifact 2049, ang mismong item na inaprobahan ng Sacred Cathedral. Nang mabuo na ang buong grupo sa ibang lokasyon, ipinunto ng kapitan na kahit pa may kinalaman ng Antigones notebook,
pinag-aralan nilang mabuti ang panganib ng pag-activate ng artifact na ito. Dito inamin ni Hansen na mataas ang risk, pero kung si Ray Bieber nga ay tunay na inapo ng Antigones, tanging artifact 2049 lamang, na nilikha rin mismo ng kanyang pamilya, ang may kakayahang hanapin siya. Siya rin ang tanging responsable sa paggamit nito, inutusan niya ang lahat na sundan ang bawat galaw niya kung nais nilang mabuhay. Sa utos niya, gumalaw si na parang pendulum ang braso, at ginaya ito ng lahat. Paulit-ulit ang galaw habang dahan-daang inalis ang telang tumatakip sa artifact. Biglang bumagsak sa sahig ang lalagyan, na waring may sariling buhay, at unti-unting bumukas. Sa loob, lumantad ang isang minstrel doll, isang maliit na manikang mukhang inosente ngunit bigla nitong ipinakita ang tunay na anyo, isang demonyong mukha na agad nagpamanhid sa pinakamalapit na tao at nagsimulang baguhin ito bilang puppet. Halos matapos na nito ang gawain nang biglang dumating si Leonard Mitchell at pinalo ang likod ng kasamahang pinapansin. Sinabi ni Daly na tila gusto ng manika si Klein, habang iniisip ni Don na baka ito'y dahil sa dati na niyang nakasalamuha ang notebook. Sa katunayan, ang artifact 2049 na ay reaktibo kahit sa pinakamaliit na bakas ng Antigones bloodline. Pinaliwanag ni na kaya ng manikang ito na gawing puppet ang sinumang nasa loob ng 5 metrong radius, ngunit may posibilidad pa ring mabasag ang kontrol nito kung may sapat na panlabas na puwersa. Sa sandaling iyon, itinapon ni Leonard ang coat ni Ray Bieber sa sahig, at agad namang nagalit ang minstrel doll, sapat ng patunay na si Bieber ay isang inapo ng Antigones bloodline. Ibig sabihin, kailangan ng simulan agad ang paghahanap. Kaya kahit mukhang katawa-tawa, ang buong grupo ay naglakad sa mga kalsada habang iisa ang galaw, iniindayog ang isang braso na parang pendulum. Sa loob-loob ni Klein Moretti, hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganoong kahihiyan. Mabuti na lang at pinayagan siya ni Leonard na huminto sa kakaibang galaw habang sumasakay siya sa karwahe. Hatiin ang grupo sa 2 sasakyan, samantala, sa isang abandonadong bodega malapit sa daungan, isinasagawa ni Ray Bieber ang isang ritual. May boses na nagpapahayag na ang dugo ng Antigones ay muling mabubuhay at magbabalik sa dating kaluwalhatian. Sa gitna ng ritual, sumanib ang notebook sa katawan ni Bieber, na agad na nagbago ng anyo at nagtago sa likod ng isang haligi. Isang lalaking naka-clown makeup ang napabuntong hininga, sapagkat huli na ang lahat, laman na ng halimaw ang notebook. Ngunit gamit ang matalas niyang pandinig, napansin niyang may mga paparating na karwahe, kaya't nagkaroon siya ng bahagyang pag-asa. Ipinakita niya ang tato ng secret order at nagsimulang maghanda ng sorpresa para sa mga bisita. Di nagtagal, huminto ang 2 karwahe sa harap ng bodega. Ayon sa utos, ginamit ni Klein ang topaz pendulum upang matukoy ang panganib, at agad nitong nadama ang isang napakalakas na banta. Bumukas ang pintuan ng warehouse at bumulwak ang mapulang usok na nagpaalulong sa mga kabayo at nagpabalikwas sa mga karwahe. Itinapat ng mga miyembro ng Night Falcons ang kanilang mga armas sa usok, mula sa kung saan lumitaw ang dambuhalang halimaw na galit na galit. Nagpaputok ang Falcons upang mapabagal ang pagsugod nito. Tinuruan ni Don si Klein ng isang sleep incantation at sinabihan siyang umatras at manatiling ligtas. Inawit ng Falcons ang Midnight Poem, inilalagay ang halimaw sa isang astral prison kung saan mas may kontrol sila. At sa bawat segundo, tila papalapit na ang tagumpay. Ngunit sa biglaang pangyayari, samuka ng maitim at malapot na likido ang halimaw mula sa kanyang bibig. Napansin ni Daly Simone na hindi tumatalab ang tula. Sa isang napakalakas na suntok sa lupa, nabasag ni Ray Bieber ang kulungan sa astral realm. Dito naunawaan ni Don, hindi lang ito simpleng beyonder na nawalan ng kontrol. Isa itong patay na kaluluwa, dahil dito, tumalon siya sa likod ng higanteng halimaw at pinasabog ito ng kuryente gamit ang kanyang kapangyarihan. Sumali si Daly Simone sa OpenSea gamit ang kanyang nakamamatay na Death Stare, habang agad namang napagtanto ni Captain Don Smith na hindi ito ordinaryong dead soul, kinokontrol na ito ng Antigones notebook, kaya limitado ang kanilang maaaring gawin. Inangkin ni Dolly na natukoy na niya ang kahinaan ng halimaw, at ang kailangan na lamang ay mapigilan ito sa loob ng 3 segundo. Agad na naglunsad si Don ng DreamNet, habang si Leonard Mitchell, mas piniling harapin ng harapan ang kalaban upang ma-distract ito. Ngunit bago pa man tuluyang maitali ng Captain ang dambuhala gamit ang mga enerhiyang tanikala, naramdaman ni Klein Moretti ang matinding pagbugso ng enerhiya mula sa loob ng katawan ni Bieber,
Napakatindi na halos ikamatay ng pakiramdam. At sa gitna ng tensyon, isang pagsabog ang yumanig sa buong lugar, lumabas mula rito ang mga tentacles ng notebook, at isa sa mga ito ay tumarak direkta sa katawan ni Don. Hindi lang si Don ang nasugatan, maging si Leonard ay napuruhan din. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukang depensahan ng iba ang artifact, pero may isang tentacle na nakatama sa briefcase at napabagsak ito. Agad namang iniutos ni Aayor Hansen kay Bora na kunin ang artifact habang siya ay sumugod sa halimaw. Buo ang kumpiyansa niya habang itinarak ang kanyang espada na may magic enchantment, ngunit hindi ito nakaapekto sa kalaban. Sa halip, sinuntok siya ni Bieber ng napakalakas na halos mawalan ng malay, dahilan upang si Bora naman ang tumakbo para sa tulong. Sa kabila ng sugat, hinawakan pa rin ni Don ang mga tentacle na dumurog sa kanyang katawan. Namumugto ang mga ugat sa kanyang mukha habang binibigkas niya ang isang tula, ayaw niya talagang sumuko. Si Klein naman, bagamat halos mabingi sa ingay ng digmaan, ay mas pinili iyon kaysa sa bulong ng Grey Fog. Ginamit niya ang sleep-inducing items na iniwan sa kanya ng kapitan at inihagis ito kay Ray Bieber, dahilan upang maging bukas sa pag-atake ang kalaban. Mabilis na lumapit si Dolly at ginamit ang kanyang kakayahang tinatawag na Underworld Mother, na nagbunsod ng isang malakas na pagsabog na sumagasa sa lahat ng nasa paligid. Nang hamupa ang alikabok, mabilis na tinulungan ni Aayor ang isa sa kanilang kasamahan na nawalan ng malay, habang tinutugunan ng gamot ang sugat nito. Sa kabilang banda, narinig ng Sir na si Klein ng pamilyar na bulong, Hornisus, Phlegria, paulit-ulit. Sinundan niya ito at natagpuan ang Antigones family notebook sa ilalim ng mga guho. Ngunit sa kanyang pagkatuklas, isang lalaking naka-clown makeup ang biglang lumitaw, nakangisi ng malisyoso, at walang pagdadalawang isip na sumugod para agawin ang notebook mula sa bagong tagapagtanggol nito. Habang nagpapaputok si Captain Don sa kalaban, nadiskubre niyang isa lang pala itong ilusyon. Patuloy siyang nagpapaputok habang naghahanap ng tunay na kaaway at sabay-sabay na nagsimula ng isa pang spell. Biglang naalala ni Klein Moretti ang clown, siya yung tagapagpasayaw sa circo na nag-abot sa kanya ng flyer kamakailan. Nataman ulit ni Don ang isa pang ilusyon at nagduda kung ang kalaban nila ay isang sequence 7 beyonder o mas mababa. Inutusan ni Aayor Hansen si Bora na lumayo mula sa artifact na tinatawag na 2049, at siya mismo ang sumugod sa labanan. Sumunod din si Leonard, pero punong-puno ng panlilinlang ang clown, madulush, mabilis, at tila alam ang bawat galaw ng mga falcon. Dahil dito, napagtanto ni Klein na kaya nitong i-predict ang bawat galaw nila, kaya binali niya ang ritmo ng kalaban sa pamamagitan ng pagbaril habang umiilag ito. Tumama ang bala sa tiyan ng clown, sa wakas, nasugatan ito. Sinubukan ng clown na tumakas pero hindi pumayag si Leonard, hinabol ito gamit ang Midnight Poem. Ngunit bago siya makulong sa Astral Prison, gumamit ang clown ng mahiwagang latigo para makatakas at agad na sumugod kay Klein upang tapusin siya. Ngunit mabilis si Aayor, sumugod ito at tinaga ang clown gamit ang espada. Sa kasamaang palad, isa na namang ilusyon ito, sa isang iglap, pinatakbo ng tunay na clown ang artifact case sa pamamagitan lamang ng pag-snap ng kanyang mga daliri. Bigla, huminto ang oras, ang mga kordon ng minstrel doll ay gumapang at binalot ang lahat ng Night Falcons sa labanan. Sa matinding pagkataranta, pinilit ni Klein na makawala sa pamamagitan ng pag-iisip sa Grey Mist bilang panlabas na puwersa. Binigkas niya ang tamang incantation at matagumpay siyang nakatakas patungo sa mahiwagang cathedral, ang lugar kung saan niya minsang tinawag ang kanyang mga kasamahan. Hindi niya gustong bumalik sa labanan ng walang ginagawa kaya agad siyang gumamit ng divination board at topaz pendulum upang malaman kung ligtas na bang bumalik sa tunay na mundo. Sumulat ang pendulum ng mensahe sa board, ligtas na. Bumalik si Klein, at kahit nakagapos pa rin ang mga kordon ng minstrel, nagulat siyang muli siyang nakakagalaw. Ngunit bago pa siya makakilos, isang misteryosong boses ang nag-alok, palalayain niya si Klein at ang kanyang mga kasama kung ibibigay lang niya ang Antigones notebook bilang patunay ng kabutihang loob. Nag-alok pa ng bonus ang clown, bilang isang dating seer, sasagutin niya ang isang tanong ni Klein Moretti, tulad ng, ano ang sequence 8 equivalent ng isang seer? Napaisip si Klein kung totoo ngang naging seer ang clown, dahil tila hindi nito alam na muli na siyang nakakagalaw. Kasabay nito, hindi rin niya maiwasang mangamba na baka naapektuhan ng Grey Mist ang kanyang divination.
Biglang sinabi ng clown na huwag siyang mag-alala, wala namang namatay, nawalan lang ng malay ang mga kasamahan niya dahil sa puppet control. Gayunman, muling nagbanta ang clown na ibigay na ni Klein ang antig-honest notebook bago pa lumala ang sitwasyon. Pagkatapos ay inutusan si Klein na makinig ng mabuti dahil isisiwalat na niya ang sequence 8 ng mga SEER. Iniunat niya ang kanyang baston, tila itinuturo si Klein, pero laking gulat niya nang maaga ito ng binata at agad siyang binaril. Naiwasan ng clown ang mga bala, nananatiling kumpiyansa, hanggang mapansin niyang may mga kordon na mula sa minstrel doll na pumalupot na pala sa kanyang pulso. Sa sobrang gulat, napagtanto niyang naihatid na siya ni Klein sa loob ng 5 metrong control range ng artifact na tinatawag na 2049. Dahil dito, hindi na siya makagalaw, at doon siya tuluyang tinapos ni Klein. Matapos mapabagsak ang kalaban, nadiskubre ni Klein ang tato ng secret order sa katawan ng clown. Pero bago pa siya makabawi, bumangon muli ang clown, paulit-ulit na binibigkas ang salitang, Horns Sus, hanggang sa tuluyang bumagsak at hindi na muling gumalaw. Nang tuluyang mawala ang pangunahing kalaban, tinakpan ng mga Night Falcons ng tela ang artifact at nagsimulang alagaan ang mga sugatan. Habang pinag-aaralan ni Klein ang notebook na hawak niya, dumating si Leonard at inamin na nagtungo siya roon na layuning iligtas ang binata, pero bigla siyang namangha nang matanto niyang naipasok ni Klein ang clown sa loob ng kontrol ng 2049. Para kay Leonard, malinaw, may mga taong likas na may kakayahang lumampas sa karaniwan. Mga taong tulad nila, habang papalayo, hindi naiwas ang asarin ni Klein ang pagka-narsisista ng kasama niya. Pagbalik sa headquarters, mismong si Captain Dunn ang nagtago ng artifact sa loob ng Chanwise Gate. Sa tabi ng batang SEER, kinilala niya ang interes ni Klein sa notebook, ngunit iginiit na kailangan muna nilang hintayin ang kumpirmasyon mula sa Sacred Cathedral. Pagkalabas mula sa Chanwise Gate, pinuri ni Captain Dunn si Klein Moretti sa kanyang kahangahangang kontribusyon bilang bagong recruit ng Night Watchers. Hindi lang niya napigilan ang isang Beyonder na nawalan ng kontrol, kundi napigilan din niya ang masalimuot na plano ng Secret Order. Dahil sa mga tagumpay na ito, tiyak na may nakaabang na promosyon para kay Klein. Nang tanungin si Dunn kung bakit hindi agad tumakas si Ray Bieber mula sa Tingen, ipinaliwanag niyang ang mga taong napapasailalim sa sinaunang kasamaan ay madalas gumawa ng padalos-dalos at mapapahamak na desisyon. Samantala, napadaan si Klein sa Corpse Collector's Room kung saan naruroon ang bangkay ng clown, ibinaba niya ang kanyang ulo bilang paggalang. Ngunit pinaalalahanan siya ng kapitan na huwag masyadong magpakaapekto, ang pagpatay sa baliw na iyon ay nagligtas ng maraming buhay. Sa ibang usapan, isiniwalat ni Klein na nalaman na niya kung ano ang sequence 8 sa landas ng mga SEER, ito ay ang clown. Sa muling pagsasama ng buong grupo sa lansangan, inanunsyo ni Don na ibabalik na si Dolly Simona sa backland kapag tuluyan na siyang gumaling. Samantala, humanga si Aayor Hansen sa ginawa ni Klein at tinanong kung paano nagawang talunin ng isang sequence 9 ang isang sequence 7 mula sa Secret Order. Sagot naman ng binata, hindi rin niya alam kung paano eksakto, marahil ay biyaya iyon ng Evernight Goddess. Ipinaliwanag niya na nahulaan ng clown ang halos lahat, maliban sa katotohanang hindi pala talaga siya kontrolado. Ayon kay Leonard, maaaring ang paghawak ni Klein sa antig-honest notebook ang naging dahilan. Dahil dito, inalok ng clown na gisingin siya kapalit ng notebook, pero ginamit iyon ni Klein bilang pagkakataon para paikutin ang kalaban at tuluyan siyang mapasailalim sa 2049, bago siya pinabagsak ng tuluyan. Nahihiyang ngumiti si Klein Moretti at inamin kay Aayor na hindi lang naman isang putok ang ginawa niya, at dahil hindi pa rin niya masyadong gamay ang marksmanship, tila talagang biyaya ito mula sa Evernight Goddess. Sa pagkabighani, ipinahayag ni Aayor Hansen na si Morty ang pinakatalentadong SEER na nakilala niya, at bago siya sumakay sa karwahe, idinagdag niya na maliwanag ang kinabukasan ng binata. Pagkarinig ng mga papuri, biglang nakaramdam si Klein ng kakaibang sensasyon sa kanyang katawan, marahil, iniisip niya, nagsisimula ng ma-assimilate ng katawan niya ang potion. May isang bagay daw na posibleng nagsilbing catalyst para mas mapadali ang proseso. Alam niyang ang susunod na potion sa landas ay ang para sa clown, kaya pinag-iisipan niyang ipagpatuloy agad ang kanyang pag-usad. Tungkol naman sa mga salitang, Horny Sus, na palaging bumubulong sa kanya, naisip niyang baka may alam ang isang history professor, kaya nagplano siyang bumisita sa universidad. Sa Koy University,
nakausap niya si Professor Isaac Edgars at tinanong ito tungkol sa mga terminong iyon. Ipinaliwanag ni Klein na bago ang insidente, nakapag-aral siya ng isang lumang Antigones family notebook na binanggit ang Nation of Eternal Night na nasa tuktok ng Hornisus Mountains. Gayunman, kahit pamilyar kay Professor Isaac ang ilang pangalan, naniniwala siyang maaaring magkakapareho lang ng ugat ang mga salitang iyon at wala pa siyang konkretong paliwanag sa ngayon. Hiniling ni Klein na ipagbigay alam sa kanya kung may maalala pa si Isaac, bago siya tumungo palabas. Bago umalis ang binata, nagpasalamat si Professor Edgars sa regalong dala nito, at dahil alam niyang nagtatrabaho si Klein sa isang security company na sumusubaybay sa mga sinaunang relikya, pinuri niya ang pagkahilig nito sa kasaysayan. Ngunit nagbabala rin siya, madaling maliga sa mga forbidden places, at mawalan ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Kapag tuluyan na raw lumakad si Morty sa ganoong landas, kasunod nito ang kapahamakan, kaya pinaalalahanan siyang maging lubos na maingat. Pagkaalis ni Klein, na natiling nakaupo si Isaac, malalim ang pag-iisip tungkol sa Antigones at sa Nation of Night, habang ang kanyang anino ay biglang naghati-hati at naging tila mga galamay na lumilikha ng isang higanteng kalansay. Mag-like at subscribe para sa susunod na episode 4.